Hi everyone! Welcome back to Cosmophile Tarot PH, and for today's reading, meron po tayong reading for Libra signs. So sa ating mga Libra friends, titingnan natin kung ano yung message sa inyo ng cards for October 16 to 22. So meron tayong message for the entire week. And just a simple reminder po sa mga viewers, this is collective reading, so hindi po lahat ay makaka-resonate because we cannot tap everybody's energy. So, ito po ay para sa makaka-resonate lamang. Kung hindi po kayo naka-relate sa ngayon, you can always come back kasi baka energy nyo naman po yung ating maitap. Okay? Let's start. The Sand. Ano pa? The Wood. The Voice, and meron tayong The Create. So, Libra, meron ka ditong sand, saka si the wood. So, yung iba sa inyo, I can see or I can feel na yung iba ay mahilig mag-meditate sa ngayon, no? You are always meditating. Hindi nyo talaga pinapalagpas yung araw na hindi kayo nakakapag-meditate, no? And which is a good thing kasi nakakapag-relax siya para sa iniisip-isip nyo, no? Nakapikit ka rin, Libra. So, yung 3 cards mo ay nakapikit. So, I can see na ikaw ay may iniisip din. So, sino ba yung sign na may ganito rin yung 3 nakapikit din. So, malalim din ang iyong iniisip, Libra, no? Meron ka rin ditong the wood. So, you are grounding talaga, no? You are parang mahilig ka, meron kang spiritual journey sa ngayon na you are attaching yourself sa nature. Ayan, mag-meditate ka. Tapos, ito may the voice dito. Possible na ikaw ay singer, or possible na ikaw ay dinadaan mo sa kanta yung iyong problema. Okay? And meron ditong the create. So, you are being creative, Libra, kasi you know how to deal with your problems. Ang ano lang kasi dito, palaisip ka, but if you quiet your mind, ayan kagaya nyon, yung first card, nagme-meditate ka, no? So, nagkakaroon ka lagi ng sagot sa tanong mo. That's why, meron din tayong the create dito kasi you can solve your problems. Yan. Meron din tayong burden of tears. Meron din karma. Ano pa? Meron communication. Tapos, meron ditong duality. Okay. Now, this burden of tears, naiiyak ka pa kasi, Libra, no? Yung iba sa inyo naiiyak because of your problems, ganyan, na parang hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. But meron dito parang kasi yung ng cards, no? So yung kamay niya nakaganito na parang nasa gitna yung luha, no, yung mata. Siya parang sa pagkakaintindi ko lang, ha, parang ini-release mo na kay universe yung iyong burden na nararamdaman mo. So, possible na itong tears na ito ay tears of relief, ganyan. Na finally, na-release ko na sa universe. So, bahala na kung ano yung mangyari bukas. Ayan. Kasi nga, meron ka ditong nagme-meditate ka lagi. So, you are communicating with your guardian angels. So, relief din siya na masasabi mo na ang gaan sa pakiramdam. So, possible din na dun ka naiiyak, no? Because of your strong connection with them. So, meron ditong karma, meron ka ditong parang, kumbaga, may communication din. Meron kang dadating na message, no? May message kang dadating from October 16 to 22. Kung ano yung hinihintay mong dumating, possible na marireceive mo siya sa week na yon, no? Possible na magkaroon ka ng kasagutan doon. Tapos, meron ka ding duality. So, ingat dito, Libra, kasi parang ang pakiramdam ko rito sa duality na to, because there's a snake, parang merong gustong manira, merong parang
pinapakita nila na kumbaga mabait sila sa harap mo pero deep inside, pagtalikod mo, may sinasabi. Ayan. Ingat ka dyan. Kaya at the same time, meron ding duality kasi pwede rin mag-pertain ito sa'yo na because of those etchusera, huwag ka masyado magtiwala, no? So, you can, parang, you cannot show your personality. Parang kumbaga, ipakita mo sa kanila na okay lang din pagkaharap mo. Pero huwag kang magtiwala. Okay? Ano pa? Meron tayong house 9. Ayun, spiritual growth nga. O, diba? Ang lakas ng connection mo sa guardian angels mo. So, continue meditating, Libra, kasi gustong-gusto ng mga angels yan eh. Di ba, pansin mo, pag nag-meditate ka, nag-pray, nakakakita ka ng mga synchronicities. Okay? So, ayan. Meron ka ding energy of Aquarius, philanthropy. So, maano ka din dito, Libra eh. Parang madali kang maawa, no? Madali kang maawa sa mga bagay-bagay. Because, parang mas ka sa heart chakra mo, di ba? So, meron din dito, transform. Merong transformation na magaganap this week, Libra. So, hintay-hintay ka lang. Kung ano yung kumbaga hinihintay mo, dadating siya, okay? Just be patient kasi meron ditong transform, no? So, from, ayan, parang nakita mo from a cocoon, naging butterfly ka, there's an improvement. So, wait for that. Ano yan? Meron ditong intensity, exposing, purging, and renewing. So, ayan. Meron kang nare-renew dito na, kumbaga, kaya mong baliktarin yung sitwasyon mo. Okay? So, ano siya dito? Parang, paano ko ba sasabihin yun? Merong, very intense yung energy mo ngayon, Libra, no? This week. So, kung ano man yung hinihintay-hintay mo na yan, it will be revealed, magkakaroon ng kasagutan. Tapos, meron kang purging and renewing, no? So, possible na yung mga challenges mo na na-encounter this past few days. Nagpa-purge ka kasi. So, para inilalabas mo yung negative energy mo. So, para may renewal na mangyari. Okay? So, part yan ng iyong spiritual growth. Kasi, hindi ka naman bibigyan ng challenges ni universe kung hindi ka prepared or hindi mo kayang i-overcome. Kaya nga may the create dyan. So, nasa sayo na yan kung parang, sinabi, exposing, purging. So, para magkaroon lang ng space para sa panibagong energy, no? Para mapalitan yung old energy mo, para ma-clear siya. You have to purge para ma-release yan. Okay? Now, when it comes to your love life, there's a coffin. Endings bring new beginnings, no? Growth, change, liberation, tapos may transition. So, mga single po na Libra, merong dito, new beginnings, no? May growth, may change. So, possible na kung nag-end yung relationship nyo, yung previous relationship nyo kasi hindi maganda. Ayan, nag-end siya. So, yung iba break lang. Tapos, kasi once na nag-break ka sa isang toxic relationship, parang may new beginning kasi dito. So, not necessarily, pag sinabing new beginning, may bagong taong paparating, no? For some of you kasi, merong, parang, madadivert siya sa ibang bagay. Merong career, may change, tapos merong transition. Possible din dito na hindi ka muna mag-focus doon kasi nagfo-focus ka sa career. So, rin yun? Growth din yun, di ba? Change din. Tapos, there's a transition. Kasi ang dami mong nalalearn na lesson. So, yung iba naman, kung meron dadating, na bagong person sa inyo, rin yan? New beginnings din, di ba? So, yung iba naman na, nasa process na ng ngayon, ng parang ligawan, possible din na magka-develop na kayo, or possible din na mag-decide ka na sasagutin mo na siya, or ikaw naman, yung nililigawan mo ay sasagutin ka na. Yan. So, depende po yan sa sitwasyon. But, there is a coffin, so expect a transition sa relationship or dun sa
self growth. Ayan. Okay, yun lang po Libra. Thank you so much for watching.